Okay. So, ayan. Show my screen. And praise God. Good evening, Pastora. Bigla nga nag-shutdown ngayon, Pastor. Naglobat. Ay, okay lang po. Kwan, at least ito na lang. Itong phone ni Pastora. Sige, puli ng Panginoon. Mag-resume tayo ngayon. Pasensya na dahil noong nakaraang linggo hindi kami sa Hong Kong. So, yan. Choppy ba sa inyo, Pastora Jovelyn? Okay lang, clear naman, Pastor. Okay na. Yung kuan siguro. So sige. Tutuloy natin. Nakalaktaw tayo ng isang linggo kasi walang pagkakataon doon sa Hong Kong na mag-session tayo. Medyo okupado kami sa church and walang space para magklase. But anyway, praise the Lord at pwede tayong magpatuloy ulit. Nandito na tayo sa session 7 and before tayo magpatuloy ay iniling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, at sa pagkakataon na ito ay aming may pagpapatuloy ang aming pag-aaral sa concept ng discipleship at may pagpapatuloy namin, Lord, ang aming reflection regarding sa huling habilin mo to make disciples, so Lord. Bless mo ang aming lesson sa gabing ito. Naway gamitin mo, Lord, na maging paraan para magkaroon kami ng mas malalim na kaunawaan sa ibig mong sabihin nung sinabi mong we go into all the world and make disciples. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa recorded version, i-bless mo rin. At we ask the Holy Spirit to guide us, Lord, in our lesson. Pagdihiling namin na ikaw ang manguna sa aming pag-aaral, itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, nandito na tayo sa session 7. Ang title ng ating lesson ngayon is The Essential Greenhouse or Life in Community. Noong nakaraang session, pinag-aralan natin yung topic noon is the crucible, yung hulmaan, ang tinatawag nating crucible ay yung isang parang bakal na pinagtutunawan ng bakal, yung napakatibay na and then yung na-liquefy na bakal inihuhulma sa bagong form. So yun yung tinatawag nating crucible. So napag-aralan natin noon na dumadaan tayo sa mga suffering, ang bawat isa sa mga disciple ng Panginoon ay nakaharap sa mga yon. And truly, sinabi naman ng Panginoon noon na there will be trials and tribulation. So natutunan natin nung huling session na ang pagsunod sa Panginoon ay may kalakip na mga kabigatan sa buhay or cross yung tawag natin no? Kasali doon yung pag-deny sa ating sarili, yung pag-embrace sa kamatayan ng ating old nature or putting the old self na away. So ayan, and yung may mga kalakip na kapalit ang pagiging loyal sa Panginoon. So ayan, napag-aralan natin last time na kahit ang daming suffering na pinagdadaanan natin, ang bawat isa sa mga suffering na yun ay may kabuluhan sa ating paglagong espiritual. So kasangkapan nito ng Panginoon para ihubog tayo or ihulma tayo sa kung sino si Kristo. So may verse nga na kino-quote natin noon na we are being changed from glory to glory after the image of Christ. So sa session na yon, sinasagot natin yung tanong na how does God use suffering to shape us into disciples? So maraming nagque-question minsan na nakala ko ba ang buhay Kristiyano ay masayang tunay?
Akala ko ba ang pag Kristiyano ka wala nang mga kahirapan, mababawasan ang mga tawag nito, mga pagdadaanan na hirap ng buhay. Pero actually, sinabi naman ng Panginoon, puno't dulo, una pa lang, sinabi niyang mayroon na ang mga ito. There will be trials and tribulation. So, napag-aralan natin kung paano ginagamit or kinakasangkapan ng Panginoon ang suffering para mahubog tayo. So, ngayon, ngayon naman, pag-aaralan natin itong crucible. So parang ang concept kasi minsan marami, lalo na pag nahahawa tayo ng mindset ng Western Christianity na kanya-kanya. So may pinagdadaanan ako, may pinagdadaanan si Sister Joy, may pinagdadaanan si Sister Jobeline or si Kuya Francis. So pero pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, hindi kailangang nag-iisa tayo sa pagharap sa mga yung mga suffering na yon, yung mga pinagdadaanan sa buhay. The Lord intended na we face these things together. Binuo niya ang church para sama-sama nahaharap sa mga pagsubok na ganito sa hulma. Hinuhulma ng Panginoon yung buong church. And it is intended na we walk together through that process. So, ayan. So, Western Christianity kasi, meron yung individualistic na buhay. Yan yung nahahawa tayo minsan sa Western version ng Christianity. Sinasabi nila na pwede tayong lumago sa pananampalataya ng tayo lang. So sa personal devotion lang natin pwede na tayong lumago. Na sapat na yung sarili mong quiet time, yung pagbabasa mo ng Biblia, yung pakikinig mo ng sermon sa podcast or panonood mo ng sermon sa YouTube. So minsan nakita naman natin yan nung pandemic, di ba? Na-i-demo sa atin. During the pandemic, na-shut down lahat ang mga churches natin and we opted into the virtual church. At alam natin in our experience na hindi sapat yun. Hindi sapat yun. The church was intended to be a face-to-face community. It's not intended to be a virtual one. So, ayan. Hindi pwede yung Lone Ranger Christians na sinasabi natin. So, ang konsepto ng individualistic Christian ay hindi siya biblical. So, at actually itong individualism nakakasira ng spirituality, yung buhay spiritual natin. So ayan, may mga examples tayo dito ng concept para ma-illustrate ito. Yung baga, yung 'di ba yung uling pag nag-ihaw tayo. Pag inihiwalay mo yung isang baga sa grupo ng mga uling, mapapansin mo na yung nakahiwalay mas mabilis yan na mamamatay yung apoy nun. So, pero pag sama-sama yan, kahit may mga uling na medyo basa, pag sama-sama yan, sabay-sabay na sabay-sabay na mamaya, sobrang liyab na ng mga yan. So, isang konsepto yon na titingnan natin at isang illustration rin itong tupa na it was designed to be tayo Christians, naihalin tulad tayo sa mga tupa. And pag naihiwalay ang isang tupa, laging prone yan sa atake ng kalaban. Pero pag sama-sama yan, nagiging mas protected sila. So another illustration na ginamit ng Panginoon yung sinabi niya, I am the vine, you are the branches. So pag nakahiwalay yung isang branch, mamamatay yan. Malalagta yan. So parang we Christians are intended to be together. So ayan, pag-aaralan natin itong konseptong ito ngayon, itong disenyo ng Panginoon, at ito yung, kaya ang title natin, The Essential Greenhouse. The church ay nahilin tulad sa isang greenhouse.
Yung greenhouse kasi, pag nasa agriculture ka, medyo familiar dyan. Yung greenhouse kasi, controlled doon yung environment, hindi masyadong mainit. Kahit gabi, nakukulong doon yung init at nakokontrol yung environment. At doon lumalago yung mga tanim. So yun, sa mga bansang may mga islo, gumagawa sila ng greenhouse para ma-preserve pa rin nila yung mga tanim nila. So the church was intended by the Lord para maging environment na anuman ang daanan natin sa buhay, we still grow, we still thrive as a community. So ayan, I think you can reflect later sa mga sarili ninyo. Pero kung lilingon tayo sa nakaraan, if there were times na sa tingin mo ay lumamig ka sa iyong pananampalataya, most likely marereflect mo na may kinalaman yan sa pagdumistansya ka sa church. Pag nagsarili ka, parang ganon. Yung usually kalakip yun. In-isolate mo yung sarili mo. So, at doon na dahan-dahan na lumamig yung pananampalataya natin. So, you can reflect on that question later. But usad tayo dito ngayon sa core concept. So, bakit hindi tayo pwedeng lumago ng mag-isa lang? Bakit kailangang grupo tayo? Kailangan grupo natin. So hindi ang discipleship kasi hindi ito na design bilang para lang sa mag-isa. From the very beginning, in-establish na ng Panginoon itong relationship. So makikita natin doon pa lang sa Genesis that we are created in the image and likeness of God. And isang characteristic ng God itong concept of Trinity, na the Godhead is a community. So, and we are created in that. Hindi tayo na-design para mapag-isa. Even nga nung na-create si Adan, sabi ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. Sabi niya doon. And He created Eve or Adam. So, mapapansin natin dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi dito, then God said, let us. So makikita niyo itong mga markang ito. Let us make mankind in our image, in our likeness. So bago pa man magsimula ang mundo, nandun na ang Panginoon, and our God is an eternal loving community, Father, Son, and Holy Spirit. So ayan, hindi nag-iisa, hindi isolated. They were in a complete relationship. Kaya nung nilikha tayo ng Panginoon, base ito, nakabatay tayo sa kanyang imahe in that concept. So, nakapattern tayo after that. So, kaya dito, yung key insight dito, ang Trinity, hindi lang doktrina ito na kailangang paniwalaan natin. Hindi lang doktrina ito. Ito ay isang reality na dapat nararanasan natin. So, we were in Hong Kong last week. And yung mga kababayan nating OFW doon, dumadaan sa napakaraming challenges ng buhay. May mga problema sila sa pamilya nila, may mga problema sila sa finances, may mga problema sa mga amo, emotional na problem na pinagdadaanan, depression, iba't iba yung pinagdadaanan nila. And pag nag-iisa sila, pag nag-iisa ka at nandun kang situation, minsan napupunta ka sa depression, minsan napupunta ka sa maraming nagpapakamatay. But the Lord designed the church na sa pamamagitan ng church na nilikha ng Panginoon, nakakapunta yung mga kababayan natin doon. They pray together, they cry together, they share, they help each other. Yun yung nakikita natin, the beauty of the community. The Lord created a community for believers. So, ayan. So, itong Trinity, hindi lang doctrine, sabi ko kanina. It is a reality to be experienced na in that, sa community niyan, nakaka-fellowship natin ang Father, Son, and the Spirit. So yan, they are part of our community. So ayan,
So we are called to live in community. So ayan, pag inattempt mong magsarili ka bilang Kristiyano, so maraming Kristiyano na gano'n iniisip kaya nilang lumago ng sila lang. Salungat ito sa very nature ng ating Diyos na sinasamba. So ayan, hindi lang malungkot ang nag-iisa. Salungat ito sa disenyo ng Panginoon sa atin. So ayan. So kaya nga, sa mga sinulat ni Apostol Pablo, idini-describe niya ang church as the body of Christ. Ayan, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12. Makikita natin dito, sabi niya, just as a body, the one has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ. Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. So, pag tumatanggap tayo kay Kristo, na isasali tayo sa isang grupo, isang katawan, sabi dito. So, nung naligtas tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, maisali na tayo. Yung kaligtasan natin, kalakip yung relationship with Christ. Hindi lang tayo naligtas kay Kristo, naligtas tayo at naiugnay tayo sa kanyang community, the body of Christ. So nagiging may bahagi tayo sa living organism na yun, yung spiritual organism na yun. So ayan, may mga illustration tayo dito. Sa katawan ni Kristo, hindi pwedeng yung mata natin, hindi niya pwedeng sabihin sa tenga na hindi kita kailangan. Yung kamay, hindi makakakilos yan ng hindi konektado ka sa yung braso, parang ganon. Hindi independent ang kamay. So bawat bahagi ay konektado. Because kakarating lang namin galing sa Hong Kong, dito yung reflection ko. Of course, when we went there, kaming galing sa Pilipinas, we have may mga giftings na nilagay ng Panginoon sa amin. We are a group of pastors, so we have the giftings of teaching. May giftings rin yung iba na as an evangelist. May giftings rin yung iba na to bring comfort through songs. Iba't iba yung giftings. And we brought sa community ng believers sa Hong Kong ng sabihin na nating fire or whatever na edification sa kanila. But actually, the church in Hong Kong has giftings also. Yung iba't ibang mga kapatiran doon ay may mga unique giftings rin na actually we ourselves benefited. So hindi lang kami nagdala ng apoy. Pag uwi namin, may dala-dala rin kaming ibang apoy na we were encouraged also sa kanilang faith. So bawat isa sa body of Christ ay nagtutulungan. Nagbe-benefit ang bawat isa doon. And that is the design of God for us. So yan. Kahit sina Pastora, si Joy, si Kuya Francis, we have unique spiritual gifts na kailangan ng iba. So ayan, and kailangan rin natin yung giftings ng iba. So, ayan, pag ina-isolate natin yung sarili natin, parang iniiwalay natin yung sarili natin, ipinagkakait mo yung benefisyong maibibigay mo sa body at pinagkakaitan mo rin yung sarili mo na makuha sana yung benepisyo na galing rin sa iba. So, ayan, hindi yun yung design ng Panginoon. Hindi yun yung design ng Panginoon. So, dinisign tayo ng Panginoon na nasa iisang katawan, which is in the concept of Paul, tinawag niyang the body of Christ. Now, in the book of Acts, chapter 2, verse 42 to 47, na-describe dito yung unang concept ng greenhouse. So, ayan, yung unang lugar kung paano pinalago ng Panginoon yung pananampalataya. So, makikita natin dito. So, sige, babasahin ko nga na dito sa Tagalog natin dito. So, sa Acts chapter 2, verse 42, Acts chapter 2, verse 42 to 47. Lipat ko lang sa Tagalog.
ang salita ng Diyos. Okay? Acts chapter 2 verse 42 to 47. Sabi dito, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng dinapay upang gunitain ang Panginoon, at sa pananalangin. Namangha ang lahat ng tao dahil sa maraming kababalaghan at tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Palaging nagsasama-sama ang mga mananampalataya at ibinahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46, araw-araw, nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. Palagi silang nagpupuri sa Diyos at ang mga tao ay nalulugod sa kanila. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So makikita natin dito sa verse na ito yung description or yung paglalarawan sa isang malusog na community. So ayan, community kung saan lumalago ang mga alagad ng Panginoon, ang mga disciples ng Panginoon. Makita natin may mga iba't ibang element dito. Una, ang element sa community nila ay meron yung apostles teaching, yung mga katuruan ng mga apostol, yung mga alagad ng Panginoon. So, sa community kasi, we are being grounded in truth. We are being grounded in truth. So, ayan, at ang nagiging resulta noon ay spiritual depth. Lumalalim tayo sa spiritual na kaalaman. Okay? So, mayroon silang fellowship, koinonia. So, nagtitipon-tipon sila. So, yung buhay ng bawat isa, nagtutulungan sila, they open their lives to each other. Kung problema ng isa, sinishare niya, and then they help each other. Yung mga resources nila, nagtutulungan sila. And ang resulta noon, nagkakaroon sila ng authentic relationship. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, napakahirap magkaroon ng mga kaibigan. Nakakalungkot minsan, even in the church. Pero the design of the Lord, dito sana sa church, mabuo natin yung community na yan. Another element is yung breaking of the bread. So dalawang kwan kasi. Itong breaking of the bread, dalawang ibig sabihin nito sa Bible. Yung literal na communion, yung pag-alala nila sa ginawa ng Panginoon before He died. And at the same time, meron sila yung mga love feast na tawag nila. Yung salo-salo lang. They eat together. Parang ginagawa natin sa church natin na nagdadala tayo ng mga pagkain. And we enjoy the baon ng bawat isa. So, ayan, meals and communion. So, na-enjoy nila ang bawat isa, lumalalim sila sa mga relasyon nila sa isa't isa. Nagiging parang pamilya talaga sila. And then yung pang-apat na element ay yung prayer. They pray together. At kapag nananalangin sila, dumadating yung nagmamanifest yung presence of God and yung power ng Panginoon, nagkakaroon ng mga healings, mga ganon. So, ito yung mga naging resulta ng kanilang community. So, lahat sa community namamangha sila sa nangyayari. Napupuno yung mga puso nila ng kagalakan, na-enjoy nila yung favor ng lahat ng tao. Na-enjoy nila ang favor ng lahat ng tao. So, at dahil nakaka-attract yung community nila, masaya yung community nila, maraming na-attract rin na gustong sumali sa community nila. So, kaya sabi doon, the Lord added to their number daily. So, ayan, minsan, yung church natin kasi, ang nangyayari na sa mga church natin, parang naging ritualistic. Yung naalala ko noong mga early 80s and 90s, we criticize the Catholic Church na very ritualistic. Nagsisimba lang, pumupunta lang doon para tapusin yung ritual. Sinasabi natin yan. Kini-criticize natin sila na hindi authentic yung community nila. Parang ganon.
Pero kasi yung community ng mga Pentecostals noon talagang nami-mirror natin itong Acts chapter 2 verse 42 to 47. Nagtututok tayo sa Bible study, yung fellowship, we eat together, and then we pray for each other. Pero ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, yung sinasabi nating description ng Catholic noon, naging ganun rin ang Pentecostalism ngayon. May pumupunta sa church dahil linggo, parang ganun na. Hindi na community. So naging ganun na rin yung Pentecostalism. And we need to do something about that. We need to do something about that. So ayan, dito sa pangatlo, the 4 essential elements of the greenhouse. Titingnan natin, isa-isahin natin yung 4 na yon. Isa-isahin natin. Yung una, yung devotion to the apostles' teaching. So, mahalaga ito. Bakit mahalaga ito? Devotion to the apostles' teaching. So, minsan kanya-kanyang pananaw na when it comes to the Bible. Hindi comprehensive yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. And ayan, nakakalungkot. Makikita natin sa community nila noon. Meron silang shared commitment. Meron silang objective na hinahanap nila yung truth. What is biblical truth na according sa itinuro ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya. Unang disciples, yung mga apostles natin. So, hindi lang sila nagbabahagi ng mga opinion or pakiramdam, kundi talagang tinitingnan nila yung authoritative teaching si Jesus Christ. Yan 'di ba yan yung nung panahon ni Jesus Christ, yan yung sinasabi nilang kaibahan niya sa mga Pharisees kasi he teach with authority, with power and authority, sabi nila. So sigurado siya sa sinasabi niya, authoritative teaching. So ayan, yung truth kasi puro doctrines ang ginagawa ng mga Pharisees noon Parang yung mga laws lang pinagtutuunan nila. Si Jesus Christ, he point out the truth. And pag pinag-aaralan natin ang truth, diyan lumalago ang ating mga faith. So, yung truth kasi, it destroys anything sa atin na hindi naka-align sa truth. So, for example, yung tawag nito, yung mayaman na young men na, Lord, ginawa ko na ang lahat ng bagay-bagay. Nagawa ko na, nasunod ko na lahat ng mga batas na tinuturo ni Moses. Tapos, sinabi ng Panginoon ibenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos bumalik ka sa akin. Nalungkot yung So, parang the truth, in-expose ng Panginoon yung truth sa kanya na sarili siya. Parang gano'n. Actually, he does not serve God, cannot serve God and money, sabi ng Panginoon Actually, is serving more of his money. So parang gano'n. So, without biblical foundation, yung community natin wala lang, parang nag-aaral lang tayo ng kung anong doktrina diyan. So, pero yung sheer doctrine, yung pinag-aaralan natin nahahanap natin, nakakalkal natin sa mga pinag-aaralan natin yung mga certain truths na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Nakaka-create tayo ng identity and purpose. So ayan, ginagawa naman natin to sa mga churches natin, small group, nag-aaral tayo, nagba-Bible support. For example, itong ginagawa natin ngayon, this is actual Bible or study. So, hindi lang tayo nagbabahagi ng mga opinion natin. So, binabase natin sa, binasa kong Acts chapter 2. Tinitingnan natin itong ng mga patterns. Paano tayo mamuhay bilang mga disipulo? So, ayan, pinag-aaralan natin yung 4. We should base it on the teachings of the apostles. So, ayan, titindi ng mga teachings ng mga apostles, forgiveness, so, ayan, holiness, ang titindi ng mga love. Minsan parang ang sisimple pero ang hihirap ng mga to. It demands that we put our life
into it. So, ayan, yung expository preaching. Expository preaching. Ano ba yung expository preaching? Sa pag-aaral sa Bible School, may common na 3 klase ng preaching. Yung topical, textual, and expository. Yung topical, for example, we talk about blessing. Tinitingnan lang natin yung topic of blessing from the Bible. Yung textual naman, kumukuha ka ng isang bahagi lang ng bersikulo tapos ini-expound mo yon. Pero ano ba itong expository preaching? Itong expository preaching, hinahanap natin itong, ina-analyze natin. Ano bang punto ng nagsulat nito? Bakit sinasabi ng Panginoon ito sa original na nakikinig? So, anong punto nito sa atin ngayon? So parang we struggle. For example, nung pumunta kami sa Hong Kong, I've been praying for a message. And the Lord is leading me to study the book of Malakay. I don't know bakit dinadaan, parang yun yung ini-impress ng Holy Spirit na pag-aralan ko. And pag sinabi natin the book of Malakay, ang alam nating topic dyan is tithes and offering. And these are OFWs, bakit yun yung pag-uusapan? Nung pinag-aaralan ko, may pinopoint out yung Holy Spirit na isang angel ng yung away ba ng Panginoon sa kanang Israel. Kaya ginawa kong title ng sermon ko is LQ with God. Kasi sinasabi ng Panginoon, doon sa bungad pa lang doon, I have loved you. Minahal kita. Ang sabat naman ng Israel, paano? In what way mo kami minahal? Parang ganon yung may tampuhan sa pagitan nito. So parang bakit ng Panginoon na maisulat ng mga to? So, nagets ko yung punto ng Panginoon na gusto niyang i-expound sa pamamagitan nitong expository na ito. Na gusto ng Panginoon na yung mga hinanakit natin sa loob, ma-express natin sa Panginoon. Na hindi na lang tuloy-tuloy yung gusto ng Panginoon, yung spirit niya doon sa time ni Isaiah na, come, let us reason together. Yung niya, gusto niyang makipag-ayos. Though your sins are as red as scarlet, they will be as white as snow. The same spirit na kino-communicate ng Panginoon dun sa Book of Malakay. Gusto niya na maging open sila sa bawat isa. So parang ganun. That is an example of expository preaching. You find the reason behind bakit sinasabi ng Panginoon ito sa original audience. Ano yung sitwasyon nila? Pinag-aaralan natin. So, yun. Kasi minsan, we just speak verses from Malakay and then we talk about tithes and offering and then that is just one of the topics na dinidiscuss doon. Pero what is the heart of God behind that discussion? So, ayan. So, anong punto nun sa atin ngayon? So, nakita ko doon, maganda yung I think ang gusto ng Panginoon sa mga kapatiran natin doon noong last week is that there would be inner healing. That the Lord wants them to articulate yung mga complaints nila sa Panginoon para mai-express nila yon. And the Lord wants to heal them from those hurts and pains. So the Lord wants to meet them where they are. So yun yung example, expository preaching. So how must we submit to this truth together? So yun yung invitation noon. May hinanakit ka ba sa Panginoon? May mga pains ka ba na ayaw mo lang i-articulate pero sa loob-loob mo masakit ang loob mo sa Panginoon? Then we prayed for them and people are crying. They realize na oo, may mga tampo tayo sa Panginoon. And the Lord wants, hindi takot ang Panginoon sa tampo natin. He wants to fix a relationship with Him. So I think what the Lord did in that area is inner healing. And alam mo na, pag naayos mo ang tampuhan, sabi nga nila, love is sweeter the second time around. So, ayan.
that is an example of expository preaching. We expose the point of God sa scripture. Kasi minsan pag nag-aaral tayo ng Biblia, wala tayong pakialam noon. Actually, the original text was given to them. And we are just mirroring sa binibigay ng Panginoon na message sa kanila noon. And the truth that was given to them is still truth to us because those are timeless truth. At kung saan tumatapat yun sa buhay natin, the Lord is fixing those part ng buhay natin ayon sa mga messages na binigay niya rin noon. Kasi walang sitwasyon ng buhay ng isang tao ang hindi dinaanan ng mga sinaunang tao noon. So, ayan, and the Lord is dealing with us now through this written revelation. Okay? So, warning signs of missing this element. So, napakahalaga yung scripture, yung authority of scripture sa atin. Hindi lang, hindi kung ano-anong self-help book ang isipin-preach natin sa tao. Napakahalaga na we study the Bible together. So, ayan, kasi kung ikaw lang ang nag-aaral niyan, pwedeng mali yung pagkaunawa mo eh. But when we study together, nakikita natin ang bawat anggulo niyan. Sabi ni Solomon nga, there's wisdom in the counsel of many. So pag nagba-Bible study na tayo, nakikita natin yung bawat anggulo. So, hindi nakabatay lang sa opinion o pakiramdam yung mga talakayan natin. So, ayan, minsan hindi natin na-identify yung truth kasi gusto mo lang yung truth gusto mong hanapin. But when we study together, talagang nagiging objective tayo na what's the point of God here? So, ayan, kikita natin yung mga bagay-bagay na yan. So, ayan, may reflection question dito. How can we build communities that are deeply committed to Scripture without becoming legalistic or judgmental? Ito yung problem ng maraming church. Nagiging legalistic, nagiging judgmental. Kumukuha ng isang verse tapos ipinangpupukpok sa kasama. Ang tanong, yun ba yung punto ng verse? The point of the verse is not to strike each other. The point of the scripture is to be a mirror. That we see ourselves through that mirror. Yung nirebuke ni Jesus yan eh. Bakit mo inaalis yung puwing sa mata ng kapwa mo? Alisin mo muna yung troso sa mata mo. parang yun yung point ni Jesus eh. So, it's not for legalism. It is for reflection that we may align ourselves with God. That we will see our imperfection and we cry out to God to save us. So, yun yung point nito. Na misinterpret ng mga Pharisees ito noon eh. Ngayon, ang point naman na nila to emphasize that they are holy and the people are sinful. That's not the point here. That we together, we go back to the original image and likeness na inireveal ng Panginoon. Original bago makurap ang tao. Okay? So, ayan, kaya discipleship, being changed from glory to glory unto the image of God. So, yun yung una na kanila yung devotion to the apostles' teaching. Yung pangalawa is devotion to fellowship. Ito nawawala minsan sa church natin ito. Nagsisimba, pagpasok sa simbahan, late nang dumating, siya pa nauna sumibat, parang ganon. So, itong fellowship is, yung concept nitong koinonia is sharing in common, partnership, communion. So, ang fellowship minsan, ininterpret natin na pagsisimba. Far deeper than that. Far deeper than pumunta ka doon, kumanta ka ng ilang songs, nakipagkapi ka naman. So, it's deeper. So, hindi lang babati sa church or mabati. So, yun yung kwan natin. It's going deeper. So, malalim yung ibig sabihin ng fellowship. So, titingnan natin itong mga description ng fellowship dito. When ang fellowship, ang pinopoint dito is that we share burdens together. So, makikita natin sa Galatians yan. Listening without
fixing. You just listen. You just listen. Nung there was a sister in Hong Kong na pagkatapos ng service, they asked us to, parang gusto nilang i-treat kami ng dinner. So dalawa kami, permit kami ng dinner, and then we were just talking, and then mamaya nag-share naman na siya ng mga problema niya, ang mga pinagdaanan niyang mabigat, yung mga talagang sa amin no, this is time to listen, let her unload. So ayan, sharing burden. So hanggang nakikinig lang kami, hindi namin finifix. Nakikinig lang kami, nakakinig lang kami. But that is very, I believe that is very therapeutic. So that is very therapeutic sa kanya. Hanggang sa we just prayed for her. We prayed that may the Lord strengthen her. We are here praying for you behind. Parang gano'n. Imagine a community na nandun ka, pero parang hindi ka naman nakikita. Ang dami mong burdens in life, pero no one cares. A fellowship is a safe place wherein we can pour out those things. And ayun, na-unload tayo because there are people who are ready to listen to us. Pangalawa na description ng fellowship is sharing resources. No. Pagdating namin sa church, Friday ng noon, Friday ng evening may dumating rin na kapatid, and binati ko pa man din ng masaya. Tapos napansin ko na mapait yung ngiti. Yun pala, she was terminated by the boss because of certain things na nagipit siya, nag-loan, and ayaw ng boss ng ganon. And what can we do here? So parang lubog siya, hinahabol ng bangko, nakasanlay yung passport. Paano pa mag-a-apply ng trabaho? So in the church, we prayed for her. The Lord convicts each other na magbigay, parang ganun, sharing of resources, kung anong meron ang bawat isa, and praise God, bago kami umuwi, isang gabi lumapit siya, yumakap siya sa amin, and then sabi niya, Pastor, pinapakita niya yung passport niya, nabawi na yung passport. And then praise God. So, and then nung huling araw bago kami umalis, sabi, meron na raw nag-interview sa kanya na amo, and tanggap na raw, hihintayin na lang raw yung visa, working visa. Kailangan niyang umuwi, hintayin yung working visa. But praise God, sharing of resources. Imagine a community na walang ganun. Who cares about each other? And that is the picture of the original community. So, maraming communities ng Christianity ngayon, maraming churches na kanya-kanya rin lang. So they just go there to worship together, sing together, listen to the words together, but they don't share resources. So parang kanya-kanya rin lang. So parang ganun, you know. What's that? So yun yung design ng Panginoon, the community, so original in the book of Acts. And ayan, nagbubukatan tayo, and yung nabibigatan, gumagaan sa side niya. So yun yung isang picture dito. And then ito, sharing of joys and sorrows. Yeah, we pray, we laugh together, we cry together. May kapatid rin na biglang tinanong ng isang pastor, anong problema mo? Mamaya ngangiti lang, pero mamaya umiyak na. So share niya yung pinagdadaanan niya sa buhay, and then we cry with her. We pray for her. So parang ganun. It's a community na we laugh together, we cry together. So yun yung isang picture ng community natin na binubuo. Vulnerability. So may mga struggles. May mga kapatiran rin na sinasabi, ito yung struggles ko, ito yung weakness ko, pinagdadaanan ko. And then they confess na, sinasabi nila yung kwan na, why would you
say that to us. And pero nakikita nila yung kwan. And nakikita namin yung spirit of the Lord talaga nandun na they just trust each other. The community trust each other na ganun. And yeah, doon nagtutulungan. And then meron din yung mga bahagi na you point out the error of another, but you speak it, you point it out in love. So may mga bagay kasi na hindi rin napapansin. Oy, tingnan mo 'yan, baka ilayo ka niyan sa Panginoon. Sabi mo baka ganyan lang 'yan, pero mamaya lumayo ka na. So ayan, there are, but the point is love. Make sure that they can see your intention, that your intention is just because you care. So ayan, a community. Maybe in our ministry, we try to restore this kind of community. Nahahawa na tayo ng Western culture wherein kanya-kanya, which is very normal naman noon sa kulturang Pinoy, ang concept of bayanihan, concept of damayan, concept of tulungan. So normal naman sa ating mga Pilipino noon, pero as time goes by, na-influensyahan tayo ng West na nagkakanya-kanya na. So malapit-lapit na tayo sa scripture pero medyo lumalayo. So ayan. So kaya minsan meron nga yung sabi na isa bro, maglakad-lakad tayo. But the point is we need to talk. So ayan, how can I help you? Anong struggles ang pinagdadaanan mo? You can speak it to me. May mga kapatid na gano'n they outburst na lang nila, umiiyak sila, parang gano'n. But we must be, how can we build this community? So ayan, medyo nahihirapan ang church ngayon dahil sa gano'n. Pag lumalaki ang church kasi, pero medyo humihirap itong bagay na ito. But how can we develop this one? So, anong mga warning signs na nawawalang mga ito? So, yan, makikita mo yung relationship na mababaw na lang. Sa paglipas ng panahon, nagiging mababaw na lang, hi, hello na lang. So, ayan, maraming mga members na uma-attend lang pero hindi kilala. Which is sadly, even in our church, nangyayari ito. As a pastor, marami akong hindi kilala na nagsisimba sa church because the church is growing. And napaka-busy rin ng pastor nila. I do multiple work. I teach in the Bible school. We do online classes. We go around. Ang daming, yun yung hirap rin na ang pastor nila wearing multiple hats. So I'm praying na our church will have a full-time pastor. Full-time pastor who can cater all their needs, stay with the people. So ayan, minsan sharing of prayer requests, pero yung mga real struggles nila ayaw nilang sabihin. They are not honest about it. So parang may reservations. So makikita mo na missing yung element pag gano'n. Or nangyayari ang ministry. But in ministry, ginagawa lang yung mga ministry, pero yung buhay may reservation, hindi open sa isa't isa. So ayan, sa ating mga community, may ganun kaya? Or do we still see the good reflection of the community na described in the book of Acts? Okay, pangatlo, so bukod doon sa teaching of the apostles, and then yung devotion to fellowship, itong pangatlo is the devotion to breaking of the bread, the nourishment. So, yan. May yung binanggit ko kanina, may dalawang meaning ito, breaking of the bread sa kanila in the book of Acts. Yung Holy Communion na ginagawa pa rin natin na most likely sa first Sunday of the month. So, sa amin noon every Sunday, but naging every first Sunday of the month na lang. Ito yung isang meaning nito. Yung Holy Communion, the Lord's Supper, tawag nila. Na ibinabalik tayo sa alaala ng sakripisyo ng Panginoon sa cross.
Pero yung pangalawa, meron itong shared meals, table fellowship, ang tawag nila. Na sama-sama sila, salo-salo sila once in a while. And dito, nagdadala sila ng specialty ng bawat isa. And ayan, they can stay together. They can stay together, spend more time together. So ayan, bakit napakahalaga itong bahagi na ito? So, kung mapapansin natin, ang Panginoong Hesus always ate with people. Kahit sinong kaharap niya, mga people brand them, he ate with sinners, tax collectors, whether disciples or Pharisees. He ate with them. So, ang Panginoon kasi it's not about the food. But when you sit together and eat, the relationship goes deeper. You talk about deeper things. So, ayan. So, dito, pag kumakain kayo, dito yung nawawala yung mga reservations ng bawat isa. Sabi ko nga, yung isang kapatid na nag-treat sa amin ng dinner, we were eating, nagtatawanan kami lang, and then nagkwekwentuhan. Maya-maya, sinasabi na niya yung mga deep pains niya sa buhay. So, nawala yung mga barriers niya. Siguro naramdaman niya na I can trust these people. I can trust these people, and then pino-pour out na niya yung heart niya sa amin. So, ayan, naramdam niya rin siguro na, no, these are brothers. Naramdam niya siguro na we are in the same spirit. So, parang ganun. And yun, table fellowship. We are eating Chinese food, delicious Chinese food. And then, hindi namin namamalayan, lumipad ang 2 oras. So, ayan. Itong meals kasi minsan, it creates space for hindi pagmamadali. Kasi minsan, kung walang pagkain, sibat na. But especially Chinese food, yung kwan namin, hindi mo mamamadali kainin. Napakadaming serving nila. So, lalo na yung mga hotpot nila. Ayan. Eating together humanizes us to one another. So parang ginagawa niya tayong we come to a common ground. We come to a common ground. Okay? So, ayan, the illustration dito, extended table. Imagine a long table where there's always room for one more. So, open. It's an open na we can accept more. So, hindi nagmamadali ang mga tao, nananatili sila, tuloy-tuloy yung kwentuhan, yung tawanan, and that's what we do in the church for the past 10 days. May mga, tawanan, iyakan, binabahagi nila yung mga struggles nila, pinikwento nila na umay na sila sa mga pagkain, nasasarapan kami, ang hinahanap nila yung mga tuyo. Parang gano'n na. So, the table is a Christian community. So, hindi lang pagkain yung nandun, but it is the community of the Lord. So, ayan, kaya napakahalaga sa church, maganda yung once in a while, we set itong salo-salo. So, discussion goes deeper, relationship form faster, authenticity come easier, the table prepares the heart for truth. So, ayan. So, mapapansin natin na nawawala ito pag ang mga pagtitipon natin parang business na lang. Parang wala, ritual na lang. So hindi na nagbabahagi ng pagkain. So nagmamadali ang lahat. So hindi na napra-practice yung pagtanggap sa bawat isa. So 'yun, tingnan natin 'yon na bahagi kasi that is the greenhouse nagbi-build ng magandang community. Okay? And then panghuli is the devotion to prayer. Patubig. So titingnan natin, may close and open parenthesis ng mga to Yung una is devotion to apostles' teaching. Ang inihahalin tulad nito, ang katulad nito sa isang greenhouse is the soil. So yung teaching, ang soil natin, doon tumutubo ang lahat. And then yung devotion to fellowship, that is the atmosphere. Yan yung controlled temperature. Nandyan yung sunlight, oxygen. Tama lang, yung controlled atmosphere. So, devotion to fellowship.
So, kailangan yun, yung maganda yung atmosphere natin sa church. And then yung devotion to breaking of the bread is the nourishment. Parang yan yung abono. Yung abono. Minsan, maganda nga yung atmosphere of worship sa church. Maganda nga yung relationship. Maganda nga yung pag-ugat natin in the Word of God. Pero wala naman tayong sitting together to enjoy each other. Hindi, when we stay together more, when we eat together, when we enjoy the presence of each other, yung lahat ng naaabunuhan yun eh. Nagkakaroon ng pataba. So, nourishment, yung sabi dito. So, and then mapunta tayo sa pang-apat, yung devotion to prayer is, ito yung patubig, the irrigation. The irrigation. So, itong prayer kasi, yung sama-samang pananalangin, kasi meron rin kasi yung individual na pananalangin. But ang tinutukoy dito is they gather together and pray together. Prayer meeting. So, corporate, parang sama-sama kayong nagdi-depend sa Panginoon. So, ayan, nag-i-intercede kayo. Kagabi, we had our prayer meeting. And hindi lang tayo nananalangin ng sarili nating mga grocery list. Actually, we intercede for one another. We pray for yung mga may sakit na hindi lang sarili mo iniisip mo. We seek for God's will as a community. Ina-acknowledge natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. So, ayan, pag sama-sama tayong nananalangin, na-acknowledge natin dito yung dependence natin sa Panginoon. Nabibuild natin yung unity, shared vision. So, yung faith natin, tumutulong sa iba kapag sumasablay yung faith ng iba. So, ayan, interceding for each other. So, yung corporate prayer, ito yung itsura nito. So, ano yung sinishare natin yung mga pangangailangan natin. And yung pangangailangan natin, yung iba, pinagpipray nila yon. So, ayan, hindi lang on the spot yun eh. We pray on that prayer meeting, kinukuha natin yung list ng and then we pray together. Hindi lang, sa Facebook, marami yan eh. Nakita mo yung isang post, tapos nag-click ka ng emoji na prayer. Pero actually, hindi ka naman nag-pray. Marami naman ganun. Maraming ganun. Clinic mo lang yung emoji na prayer. Hindi ka naman nagbanggit ng prayer. So parang ganun. But in the corporate prayer is we really pray for each other doon sa mga prayer requests na nababanggit. So we worship together through prayer. So ayan. Dito nagbabahagi ng mga tao yung mga pangangailangan nila. So ayan, ayan, tingnan natin yung apat na yon. So the study of the apostles' teaching is that is the soil, and then yung fellowship natin, that is the atmosphere, and yung breaking of the bread when we eat, yung we come together and eat, that is nourishment, and then yung patubig, the irrigation, is the prayer. Okay, bakit kailangan yung greenhouse? The functions of the greenhouse, tingnan natin ito. Bakit yung community, anong nangyayari pag nabibuild natin yung community? So, tingnan natin dito, yung healthy greenhouse, may 3 essential function ng greenhouse sa pagpapalago raw ng plants. And of course, we reflect dito yung pagpapalago ng mga disipulo or mga alagad ng Panginoon, disciple ng Panginoon. So una, cultivation, yung encouragement and growth. So parang may mga illustration dito na meron sa yung trellis. Alam niyo yung trellis, yung pag nagtanim ka ng sitaw, nilalagyan natin yung kung saan siya kakapit. Trellis ang tawag sa English kasi yun eh. So, imagine mo, naalala ko nung grade 6 kami, nag-garden kami, sitaw yung tinanim namin ng kapartner ko. Hindi kami naglagay ng yung trellis. Ang ganda ng tubo ng sitaw namin, pero nung lumaki na, wala kaming trellis. Wala.
kumalat na, lumabas na sa garden namin, dumapo na sa ibang garden. So, so ayan, encouragement and growth. Sabi sa Hebrews 10 verse 24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Dapat paangat, may direksyon yung direksyon yung tanim natin. Yung illustration ko nga, yung tanim namin na sitaw, dito sa illustration dito is kamatis. Pag nakadapo kasi doon, prone yun na mas prone siya na dapuan ng mga insekto, mga ganon. Mabubulok siya habang pag dinidiligan mo, mabubulok pati yung dahon. So parang ganon, nagkakasakit. So pag nakadapo siya. So pero pag meron yung tawag sa Ilocano kasi yung pagkalatkatan, may supportive structure siya, it grows upward. Magiging healthy, nagiging fruitful. So sa community, nagiging ganun tayo. Ito, we spur one another towards love and good deeds. Nagkakaroon tayo ng direksyon sa ating pananampalataya. Hindi ka lang nagpapalago ng knowledge sa scripture, na nag-a-absorb ka lang sa YouTube or whatever na sarili mo lang. But dito, we encourage each other to application ng mga natututunan natin. Okay? So, community is our trellis. Yung community natin, the church function na, yun, trellis, yung pagkalatkatan, na Ilocano. So, ayan, itong trellis na ito, yung function niya is encouragement, nakaka-encourage yung community natin, nag-challenge siya, nagbibigay ng challenge na, sige pa, nakikita mo yung example ng iba at ginagaya mo rin, nagkakaroon ng affirmation or tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang, inspiration, na nahihirapan ka sa ginagawa mo pero nakita mo nagsasucceed yung iba and you keep on. So nakakatulong yung community talaga, nakakatulong yung community sa dinisign ng Panginoon the church to help us. So mapapansin natin dito, tingnan nyo yung you can make sermon out of this. Yung mga verses na meron yung term na one another. So bakit one another? The Lord designs us to be a community. So love one another. Love one another. And this is spoken to a community. Serve one another. Carry each other's burden. Forgive one another. Teach and admonish one another. Encourage one another. Confess sins to one another. Mapapansin mo na it's always in the context of community. It's always in the context of community. So, yan, napakahalaga ng ating, you don't grow alone. Discipleship is not intended to be done alone. It is designed for a community. Sabay-sabay tayo sa paglago. So, hindi lang trellis yung community natin, yung church natin. Ito kumikilos rin siya bilang bakod. So, bilang protection. Yung trellis kasi bilang cultivation sa paglago natin, encouragement and growth. Dito ngayon, bilang protection, so accountability and correction, the walls, bakod. Minsan pag nag-garden ka, binabakuran mo yan. Kasi minsan, may mga alaga yung kapitbahay mo na kambing, uubusin nila yan. So the church, nagpa-function siya bilang protection, bakod. So sabi sa Galatians 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. So ayan, so sa nung last week, bumiyahe kami papuntang Clark. Duman kami dito sa Maliko, yung daan na Liko-Liko. And yung mga daan doon, may mga bakod. So yung bakod, hindi siya restriction sa kalayaan mong magmaneho. Hindi siya inilaan para harangan ka. Actually, iyon inilaan para protektahan ka, para hindi ka mahulog sa bangin. So parang gano'n, parang hindi ka kung maantok ka man
patalon ka doon sa bangin, meron yung guard na pipigil sa iyo na malaglag. So parang ganoon ang church. It stays as your protection. Hindi niya sasakalin yung buhay mo. Ililigtas niya yung buhay mo. Ililigtas niya yung buhay mo. The church is there to protect us. So, ayan, nagbibigay ito ng accountability. So, pag sarili mo lang, walang nakakakita sa'yo, what's the accountability? Pero dito, nakikita natin na, oops, mali na yan, kapatid. So, parang ganon. And, warning, may magwa-warn sa atin. Pag nalaglag tayo, may magre-restore sa atin. So that is the intention of the church, the design of the church, and discernment. Minsan hindi mo nakikita kung anong nangyayari sa iyo. But the church sometimes discern niya yung mga pinagdadaanan. Okay? So may mga blind spots tayo. May mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin napapansin. Pero because of the church, napo-point out yung mga yon. Okay? Pag nahiwalay ka sa church, ayan, gaya ng sinabi natin kanina, yung pag-uling ka, nahiwalay ka sa iba, ay mas mabilis kang mas mabilis kang mawalan ng baga. So, ayan, kaya napakahalaga yung community. So, the goal of correction, bakit natin kino-correct ang bawat isa? It's not for punishment, but for restoration. Hindi para ipahiya ang iba or yung nagkasala, kundi para gumaling tayo. Hindi para i-condemn, kundi para iligtas. So, yun yung napakalaga. Imagine if walang may paki sa atin. But praise God for the church. Praise God for the church. And ayan, bukod doon sa dalawa, yung una kanina is for trellis, the trellis, cultivation and encouragement and growth. Yung pangalawa is protection, the walls, accountability and correction. Yung pangatlo is propagation, mission and multiplication, the harvest. So sabi dito sa Acts 2:47, yung binasa natin kanina, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ang church kasi, ang community natin, parang a city on a hill. Yun yung description ng Panginoon eh. Nilagay niya, like a city on a hill na kapansin-pansin. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Kitang-kita yan. Kitang-kita yung community and naa-attract ang mga tao sa community. So, ayan, a healthy greenhouse doesn't keep plants to itself. It produces seed. Actually, yung mga greenhouse are nursery. So, dumadami yan. Lumalago, dililipat, pinaplant na. So, ayan, seedlings for the world. So, yung church ay nagiging greenhouse para lumago tayo and then pag lumipat ka na ng lugar, ikaw ay isang tanim na naman doon na magsisimula ng panibagong paglago. So, parang ganon. That is the picture of the church. So, ayan. So, si Apostle John, sinabi nito, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Pag nakikita nila sa church yung pagmamahalan ng bawat isa, ito yung tanda, yung sabi ni John, ito yung tanda na maniniwala silang alagad sila ng Panginoon. Pag nagmamahalan. And then, siya rin yung nagsabi na, we love because He first loved us. So, ayan, hindi yung programs natin, hindi yung programs ang magpapatunay na alagad tayo ng Diyos. Hindi yung mga buildings natin. Hindi yung mga buildings natin. Yung mga pananaw natin sa politika. It's for, yung pagmamahal natin sa isa't isa, yun yung tanda ng ating pagiging mga alagad ng Panginoon. So, pag nakikita ng mga nasa paligid natin, yung ating pagmamahalan, yung community natin, na totoo yung community na na-attract sila dyan. Pag nagtutulungan tayo, nakikita nilang ganda naman ng community na ito. Nagtutulungan. So, and then nakakakuan pa yun. Mas lalo na. So, ayan, and then we support missionary together. We invite others into our fellowship. So,
nagiging magandang imahe. Nagiging magandang imahe. Okay? So, ayan, bilang mga disciples, Kuya Francis, si Pastora, you have a greenhouse, you have a church. Si Sister Joy, you have your church also in Dilan. And I don't know yung iba na nanonood dito, maybe you have your church. So, you have a role as a future leader. Bilang mga leader, magiging gardener tayo. Tayo yung gagamitin ng Panginoon to build, to nurture, to protect ang mga community na ito. So, i-model natin ang vulnerability. Tayo muna, i-demo natin. So, share our struggles. So, confess our sins, our needs. So, pag nagpe-preach nga ako, sinishare ko yung I can preach about grace because I experience being sinner. And then, yan, I confess yung mga kasablayan noon, but by the grace of God, while we are yet sinners, Christ died for us. So yan, vulnerability. Pag nag-open up ka sa buhay mo kasi, nag-open up rin sila. So, ayan, and then, yung kultura kasi natin, ayaw natin yung vulnerability. Ayaw natin ipakita yung kahinaan natin. But in this paano ka matutulungan kung ayaw mong ipakita ang iyong kahinaan? So, ayan. You cannot lead people where you haven't been. Minsan, yung mga dinadaanan natin, actually, yung mga pinaka-struggles natin sa buhay, yung mga pinaka-mahihirap na dinaanan natin sa buhay, doon ka pinaka-effective na mag-ministry. Kasi you made it with the grace of God. So, naiintindihan mo yung mga taong dumadaan sa sitwasyon na yun. So, yan, in order to minister to them, you need to be vulnerable. You need to open up na dumaan rin ako dyan. I know what I'm talking about. So, ayan. So, makikita nila na authentic ka bilang leader and nagiging authentic rin sila sa iyo. So, facilitate connection, pangalawa. So, yan. I-build natin ang mga relationship. Hindi lang tayo nagtuturo sa church. We build relationship with our people. So, ask good questions. What is God teaching you? Saan ka nag-i-struggle? Si Pastor Jun nga, nung nasa Hong Kong kami, anong problema mo? Sabi lang niya sa isang sister, and then, naiyak na yung isang sister. May pinagdadaanan pala. So, ayan, and then at least we know where to pray, how to pray for her. So, how to remember her in our prayers. So, yun. Yun. Mag-create tayo ng spaces for authentic sharing. So, programs can inform, sabi dito, but only relationships can transform. Prioritize connection over curriculum. Okay, so, yun. Napakahalaga yung connection, yung genuine relationship sa isang community. And then, teach healthy conflict. Ano tong healthy conflict? Hindi natin maiiwasan ang mga alitan sa isang community. So, hindi maiiwasan yan. Kasi magkakaiba tayo ng prinsipyo, magkakaiba ng mga pananaw. But, the Lord is uniting us into one perspective. He is transforming our mind and bringing us into the biblical truth. So, hindi naman tayo ganun agad So, dahan-dahan tayong nire-renew ng Panginoon yung ating isipan. So, ayan, habang lumalalim tayo, na-unify tayo. Pero, sa mga baguhan church, hindi maiwasan yan. Hindi maiwasan ang mga conflict. So, pag may mga nangyaring sakitan, mga ganon, mga tampuhan, tinuturo ng Bible yung forgiveness. We forgive. We love. Magpasensya tayo. Magpakumbaba tayo. So, madami dito na pra-practice yung genuine change sa ating buhay. So, kapag napapangasiwaan ng maayos ang mga conflict, actually tumitibay yung community na yan. So, ayan, conflict avoided becomes conflict amplified.
Pag iniiwasan mo lang yung mga conflict, sasabog rin yan. Mahirap i-repair. Pero, ang mga conflict na napapangasiwaan ayon sa prinsipyo ng Biblia, nakaka-develop yan ng pagmamahalan ng isa't isa, mas malalim na relasyon na bawat isa, at mas tunay or mas matibay na samahan. So, yun, ibis lang natin. Yun, nandun na yung concept ng paano ayusin yan. So, kailangan natin yung pagpapatawaran, pagpapakumbaba at pagmamahalan. Yan yung pinaka principle yan. So, ayan. And then pang-apat, move from rows to circles. Pansin niyo ba ang mga churches natin, ang arrangement ng mga simbahan natin ay naka-rows ang upuan? In the book of Acts, it's a community. A community is circular. Circular. Kaya actually dito sa Tribal Gospel Mission, rini-arrange namin yung though may mga rows pa rin, rini-arrange namin yung arrangement ng yung hall natin. Nilagay natin sa gitna yung hall, and then pag ganun yung mga upuan, at least nagtitinginan tayo ng bawat na parang it's a concept of community kasi. So, move from rows to circles. Hindi ko sinasabing i-rearrange nyo yung upuan ninyo. This is just a principle. So, hindi nangyayari ang discipleship sa pakikinig ng lecture. So, of course, nagle-lecture ako ngayon. Hindi dyan. This is just a learning kung paano natin gagawin. But it's in a circle. It's in a face-to-face interaction. It's in a face-to-face interaction. So, hindi ang discipleship hindi siya curriculum na nagtuturo lang, kundi sa pagsasamahan, sa pag-upo ng harap-harapan. So parang gano'n. So prioritize yung small groups, prioritize yung concept of mentoring relationship. You go together, sit down together, drink coffee together, eat together. So ayan, create environments where everyone can participate, nakakasali. Kaya mas na-achieve ng mga smaller scale churches yung discipleship kaysa sa mga bigger scale churches. Pero there are remedies sa mga bigger scale churches. Gumagawa sila ng mga small groups. Okay? So napapalakas rin nila yung community nila. Pero yung big scale, mahirap yan. So mas matibay ang discipleship sa mga smaller scale. Kaya yung mga malalaking church natin, they use this cell group system. Okay? Key principle, in rows, people just consume. Makikinig lang sila sa sinasabi mo. But in circles, people contribute. Kailangan pareho. So, but circles grows disciples. Okay? And then, panglima, protect the soil. Anong ibig sabihin ng protect the soil? So, guard the community from gossip. May mga chismisan, may mga plastikan, may mga maling katuruan. Bantayan natin yan. We shut. Minsan, mga prayer meeting, naging chismisan. Pag-pray natin si kapatid na ganito, kasi ganito, nagchichismis na pala. So, ayan, we shut down gossip. Yung plastikan, we eliminate that. So, false doctrine, we guard that by sticking on the scripture, by teaching expositorily, finding the point of the Lord in the original hearers. Okay? So, kung may sakit sa loob ng greenhouse, damay-damay lahat yan. Papatayin ang lahat ng nandun. So, yan, bantayan natin yon, and address sin lovingly but firmly, sabi dito. So, key principle, healthy boundaries aren't unloving, they're essential for the health of the whole body. Bakit binabantayan natin yung healthy boundaries? So, hanggang dyan ka na lang, mali ang ginagawa mo. Hanggang dyan lang yung pagsisihan mo yan. So, bakit kailangan natin yon? Because we care for each other. Hindi naman pag napukpok itong hinliliit mo, buti kung yung hinliliit lang ang nasasaktan. Damay-damay lahat That's why we care for each other. We guard each other. So yun yung concept ng greenhouse yung community natin. So greenhouse. So yan,
We do it together. Itong discipleship, we grow together. We grow together. Parang pamilya. Hindi, no man is an island. We need each other. We need each other. Magtulungan tayo. And yan yung gagawin natin sa ating mga churches, sa ating i-disciple. May mga iba pang reflection dito. Isasend ko tong notes sa inyo. May mga audit na gagawin mo dito. But ito mga key principles na tandaan natin. The Christian life was never meant to be lived in isolation. Hindi inilaan ang Christian life na nag-iisa ka. So, ipinanganak tayong muli sa loob ng isang pamilya. Itong pamilya ng Diyos. So, itong greenhouse ng Christian community, itong church na tinatawag natin, hindi ito optional na programa. Napakahalaga ito sa ecosystem, sa pamumuhay natin, sa pamumuhay nating spiritual. Okay? So, yung dinidiscuss na natin kanina, pag naihiwalay ka, kung isa kang sanang uling, pag naihiwalay ka sa grupo ng mga baga, mga lumiliyab na uling, mamamatay yung liyab mo, mamamatay yung apoy mo. So, ayan, pag kumiwalay tayo sa kawan ng Diyos, nagsarili tayo, nanganganib tayo, mas madali tayong lusubin ng kaaway. So, the enemy is like a roaring lion, sabi ng isang scripture. So, ayan. Pag natanggal tayo sa isang branch, natanggal tayo sa vine, of course, malalanta tayo. We need the church. We need the church. So, we are designed, tayong mga disciples, tayong mga Christians, we are designed for community. So, at yang, bakit tayo na-design na ganun? It's not just for your benefit, but it's for the benefit of the whole. Kailangan mo yung iba, at kailangan ka rin ng iba. Yun yung, merong bagay sa iyo na, merong bagay sa iyo na mahalaga sa iba. So, everyone is essential in a body. Meron niya yung kwentong pinitch ko nun na nagmamayabangan yung lahat ng body parts. Sabi ni Mata, kung wala ako, natisod na kayo. So, parang ganon. Sabi rin ni Bibig, kapag hindi ako kumain, manghihina kayo lahat. So, parang ganon, pasikatan sila. Si Kamay, pag hindi ako kikilos, makakakain ka ba, Bibig? Parang ganon. Si Puwet, palapit pa lang, magsisimula pa lang magsalita, nagtatawanan na sila. Ang baho mo, parang ginagano sila. So parang nanliit siya sa sarili niya at tumahimik na lang. Hindi siya nag-function ng ilang araw, isang linggo. Ang dahan-dahan, nahalata nila, pakunti-kunti, nanghihina ang lahat. Hanggang sa, napopoison na sila. Hanggang sa nagmamakaawa sila sa kanya, nagkumilos siya sa kanyang function. So, na mahalaga, walang bagay sa body of Christ na walang halaga. So, lahat tayo mahalaga. Very vital tayo. So, ayan, hindi i-involve mo yung sarili mo because you are beneficial to the body of Christ. So, yun yung mindset na ilagay natin sa lahat ng tinuturuan natin. So, community is where we are stabilized when we are weak. Kapag nanghihina tayo, dito tayo napapalakas. Kapag naliligaw tayo, dito tayo nakokorek. Kapag lumalago tayo, dito tayo nase-celebrate. Kapag dumadaan tayo sa mga bagay-bagay na mahihirap, dito tayo nako-comfort. At kapag pinili tayo ng Panginoon na gawing kasangkapan sa isang special na tawag sa ating buhay, sa church tayo na i-equip. So ayan, at dito sa loob ng community na ito, dito nakikita yung pagmamahal ng Panginoon. So ayan, and dito, I will end with this. Stop trying to grow alone in the harsh elements. Step into the greenhouse. Involve yourself in the church. Invest deeply. Be vulnerable. Your spiritual lives and the lives of those you will disciple depends on it. Nakasalalay dito. So yan yung lesson natin ngayong gabi. And purihin ang Panginoon. Alas 11 na pala. Medyo napahaba ata tayo. But anyway,
Praise the Lord, natapos natin tong lesson na ito. And itutuloy natin ulit next week. Kung may mga question kayo, you can just send me message on the messenger sa ating chat group. And ayan, isi-send ko itong notes na ito and i-upload ko itong video na ito. Okay? So, purihin ang Panginoon. God bless sa ating lahat. Ito yung pang-7 nating lesson and I think malapit-lapit na tayo. Okay? So, sige, I will pray. We'll close it in prayer. Hallelujah. Lord, maraming salamat. At hindi mo lang kami iniligtas. Kundi Lord, you created a family for us. Hindi mo lang kami iniligtas, Lord, but you intend to develop us, to make us grow. And you prepared the church for that, O God. Maraming salamat, Lord, sa lessons na ito na natutunan namin na napakahalaga ng pakikibahagi namin sa body of Christ. Bless mo kami, Lord. Kung gagawin mo kaming mga disciples, Lord, ipaalala mo sa amin ang mga lessons na ito. Ng Panginoon, magabayan namin ang mga ipagkakatiwala mong mga anak mo sa amin. Maraming salamat. I-bless mong bawat isa sa amin, pati yung mga manonood sa recorded version. Hilingin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen, Good night. Pastor. Amen. Good night. Good night, Pastor. Good night.